ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Itong si Via naman ay agad ngang dinala sa ospital. Maging siya man ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Ngunit ayon nga dito kay Madam Jacinta ay hindi nga siya makapapayag na hindi pagbayaran ni Via ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya naman kinontak nga nitong si Madam Jacinta ang mga tao na pwedeng bayaran sa loob ng kulungan. Paborito pa naman niya itong si Tyrone. Kaya't ang nangyari nga dito kay Tyrone ay hindi niya nga mapapalagpas. Binayaran niya nga ang mga ito at sinabi nga niya na pahirapan nila ng husto itong si Via. Pinagtrabaho, pinagkuskus ng CR at lahat ng pwedeng trabahuin na hindi niya naranasan sa labas ay pinagawa nga sa kanya sa loob. Galit na galit nga itong si Via. Subalit ayon sa kanya ay hindi pa dito natatapos ang lahat. Kaya naman nung mga oras na yon ay agad nga niyang pinapunta ang isa sa kanyang dating kaibigan at agad nga niya sinabi dito na babayaran niya ito ng malaking halaga once na makalabas nga siya mula sa kulungan. Noong una ay ayaw ngang pumayag nito. Subalit dahil na rin sa kagustuhan nga niyang magkapera, kaya naman pumayag na rin siya. Agad nga nitong tinawagan ng pulis na kanyang kilala at sinabi nga nito na meron siyang inihandang pera dito. At nang matanggap niya nga ito ay alam niya na kung ano ang gagawin. Tuluyan ngang nakatakas si Via sa loob ng kulungan at agad nga itong pumunta sa kanyang hideout. Dito niya na nga pinagplanuhang patayin itong si Rosel. At ayon sa kanya, kapag nahuli siya ng mga kapulisan ay ayos lang. Basta't magawa nga niya na mapatay itong si Rosel. Malaki talaga ang galit na nararamdaman niya kay Rosel dahil pakiramdam niya ay ito ang dahilan kung bakit wala nga siyang pamilya.